the Lord. God bless po. Gabi siya po, mami na mahal. Gabi siya po, beloved choir. At yung Panginoon siya pong magpala sa bawat nagtapat sa pagbibigay sa ating pinamahal na Panginoon ayon po sa dakilang pangako ng ating pinamahal na Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw na mga pagpapala. Amen. Praise God. Hallelujah. At mga mami na mahal, sa mga pagkakataong ito, tayo na po idadahon na sa pinakamalagang bahagi ng ating pong malagawain sa mga sandaling ito, mami na mahal. Kaya po, mami na mahal, ang lahat aking pong inayayahan na tayo po ay tumayo. Tayo po ay magbigay galang sa banal na salita ng Diyos. Dahil po sa atin, ating pong beloved mga aral, ating pong beloved order preacher, Iboy Merly. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Praise God. Sa pagkakataong ito, sa lahat po ng mga pinagpalang anak ng Diyos, walang hanggang papuri ang ating ginagawang ito. Amen. Walang hanggang pasasalamat, kaarawan na man of God at ating Holy Supper. Ganon din, beloved minister, Willie James Almeida Jr., mahal, kaarawan, at ang Pilipinas natin ngayon, mga kapatiran natin, mahal mga kapatid. Mula pa kanina mga dilang araw, doon na sila sa Amoranto hanggang mamayang gabi. Let's pray for the message, the word of God. Let's our hands. Hallelujah. Then assemble the Father, great God, the Savior, Jesus Christ, to the praise prayer. Our dearly beloved noble pastor, evangelist Wildy Estrada Almeida, we thank you so much for anointing every part of our service today in most awful moving. And our midst for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto that rogue preaching to you, Lord, to place a new salvation. And only humble, serving, O Lord, but I cannot do anything. That's my heart. Beloved visitor, a webcast viewers, open the understanding to the truth. Blessing thee, O Lord. You love you with power in the name, in Jesus' name. The word, the Lord, in power, that is demons of belief. Cast out in the name of Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Doubt cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Let's clap our hands, mga mahal mga kapatid. This afternoon, and everyone, mga beloved GMCIM, mga mahal UAA, sa lugar na ito, mga mahal mga kapatid, praise the Lord. We give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great God, Savior, Jesus Christ, praise the Lord. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, evangelist Wildy Estrada Almeida, in time prophet, our loving God, praise God. We always remembering the voice and life in teaching, beloved Narabal, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, and all family po ng ating mga pastor, beloved children and grandchildren, mga minamahal, tayo pong lahat sa lugar na ito ay nagpapaabot po, mga mahal sa kanila ng dobling paggalang. Amen? Praise the Lord! At ganoon din po, mga mahal lang kaarawan po na ang man of God ng ating dearly beloved noble pastor, evangelist Wildy Estrada Almeida at kanyang kaisa-isang lalaki, kanyang beloved son, mga mahal, beloved minister Wildy James Almeida Jr., mga mahal, talagang grabe ang malapay na magbigay ng blessing sapagkat sila po mismo ay sa kanilang kaarawan halos magkaisa po. Amen? Praise God. Yan po ang tunay na pinagpala na lubos ng mahal ng Panginoon sa lugar na ito ng UAE, sa lahat po ng nangangasiwa. Praise God. Panguna ating beloved Brother Rolly, mga mahal Repel, sa lahat po ng mga kabalikat, sa mga beloved choir members, sa ating po mga visitor, mga mahal, welcome po kayo ngayon sa ating gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa lahat po ng mga leader ng ating mga beloved choir. Hindi ko na isa-isahin ito. Mga mahal, importante, tayo narito, nagdiriwang tayo. Praise God. At napakahalaga, mga mahal, nito, sabagat sa buhay nating mga mananampalataya, mga mahal, hindi baling ikay mapagod sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Walang humpay. Kaya nga po may yan ang sikrito eh. Yan ang sikrito ng GIM, ng Jesus Miracle Crusade, kung bakit tayo po ay lumaganap. Walang tigil, walang humpay na pagpupuri. Amen. Walang mga mahal kinatatakutan, bumagyo man, umaraw man, mga mahal mga kapatid. Dahil ngayon sa Pinas ay umuulan, mga mahal mga kapatid. Pero nadyan pa rin ang paglalakbay ng ating mga kapatiran para makiisa sa kaarawan ng Man of God at Sunday service po natin. Ngayon, mga mahal, importante na ating pong bigyan ng halaga ang ating tatalakayin, the Church of God, ang tunay na iglesia. Dahil tayo po, mga mahal mga kapatid, sa ating kapanahunan, ay marami man na mga religions, mga mahal, na nagtuturo na marahil sabihin natin ito ang totoo,
The true church of God is to preach the gospel to evil creature. Lahat ay nagsasabi, kami ang katotohanan, yan ang totoo. Subalit, mangin mahal, dito sa ating tatalakayin, mangin mahal mga kapatid, dito po natin mapapatunayan ano ba yung church, ano ba yung iglesia na tinalaga ng ating mahal na Panginoon na kanyang kinaluluguran. Ang tunay na iglesia ng Diyos, ito po ay ipinapangaral. Sabi ron, ang kanyang salita, mangin mahal, kalakip ng kapangyarihan. Hindi lamang word, hindi lamang basta salita. Mga kapangyarihan na yung nakikinig, mangin mahal, habang sila'y nakikinig, nagkakaroon na sila ng peace of mind. Habang sila'y nakikinig ng Word of God, mangin mahal, nagkakaroon na po sila ng kagalingan ng kanilang karamdaman. Kaya't yan po ang buhay. Sabi, ano ba yung church? Sabi po ng James, chapter 1, verse 26, mangin mahal, ano ba ang tunay na relihiyon? And New Testament, mangin mahal, marami na po na nagsasabi, marami na po hinahamon ang ating mahal na Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos, subalit wala silang magawa kung hindi sumasa kanila ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, umpisan po natin James chapter 1, verse 26. From the book of James, chapter 1, verse 26. If any man among you seem to be religious, and breathleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Sa Tagalog, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Amen. Everybody say amen. If any man among you seem to be religious and findeth not tongues, deceive in own heart is man religion is vain. Baliwala ang reliyon mo. Kung sinasabi natin may nakikilala tayong Diyos at hindi nagpipigil yung ating mga dila sa pagsasabi ng masama, ang relihiyon mo, sabi ng Biblia, ay walang kabuluhan. Hindi niya pinipigil yung kanyang sarili, mga kapatid, sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang sabi rito, mangimal, dinadaya niya ang kanyang puso, ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan. So ngayon, huwag po ma-open dahil niya ang katotohanan. Maraming nagsasabi, kami ang totoo, kami ang naglilingkod sa Diyos, mahal ko mga kapatid. Tingnan natin sa pruweba at ebidensya, ano ba yung katunayan? Bakit proud at tayo sumisigaw? Saan mang sulok ng mundo, pinagsisigawan natin ang tunay na dakila at kapangyarihan ng Diyos na ginawa sa buhay natin. Praise God. Sapagkat kung saan daw naroon ang Espiritu ng Diyos, ano ang sabi ng Biblia? Mayroong kalayaan ng tao. Kaya hindi ka makalaya, yan ang paniniwala natin, may nakilala tayong Diyos, pero ang kasalanan, hindi po natin maiwasan. Why? Sapagkat ang laman ang nag-uudyok sa tao upang siya'y pumatay at gumawa ng masama. Amen. O ang kininman natin, tayo ay religyoso, ang kininman natin, tayo may nakikilalang Diyos, mahal. Subalit nasaan? Sa ating kapanahunan. Praise God. Ang sabi po ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 3, verse 17, Kele. Pakibasa. Hallelujah, praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Now the Lord is that Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Say amen. Ano ka nakalagay? Jesus Miracle Crusade. Walang nakanipa, walang anumang bagay na imahe na makikita natin para alalahanin natin at sambahin ang Diyos sa ganung pamamaraan. Now is the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kapag yun, mahal, kapag sinamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, sabi ng Biblia, ikaw ay mayroong kapayapaan. Ang Espiritu ng Panginoon ang siyang maggagayad sa iyo, magkakaroon ka ng kalayaan. Bakit, mahal? Sabi nga, mahal, ng isang awitin. Na isang tao na sila'y bumait pero hindi mangyari dahil sa laman, dahil sa kasalanan.
Kapag walang nag-guide sa iyo ng Espiritu ng Diyos, kahit anong gawin mo, maiman na magbago ka, walang Diyos na mangunguna sa iyo. Ang katuwiran ng tao, kaya kong baguhin yung sarili mo. Hindi yan totoo. Ang sabi ng Biblia, mga mahal, ang salita ng Diyos, mga mahal, ito'y mayroong kalayaan, mayroong katotohanan. Palalayain ka ng ating mahal na Panginoon na bihag man tayo ng maling relihiyon. Iba di say, praise the Lord. Sa atin, mga mahal, bansang pinanggalingan, ay Christianity. Christianity bansa, makadiyos ang ating mga kababayan. Kung titingnan po natin lahat ng dako sa bawat lugar, talaga may kanya-kanyang Diyos. Pero makikita natin may laganap ang kasalanan, laganap man ang paggawa ng masama. Praise God. Yan po ay pinapatunayan lamang ng ating mahal na Panginoon na wala doon ang kapangyarihan at wala doon ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi, paano raw ang tao magkakaroon ng pananampalataya? So then faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Makinig ka. Sabagkat tayong lahat, ang iba sa atin na converted o na-converted dahil nakapakinig tayo ng testimony. Ang iba, maging mahal, umawit ang mga beloved Pioneer Choir, nalugod tayo, nakita natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ako, na-converted sa ating iglesia dahil sa patutuo ng isang kabataan. Bagamat may relihiyon, may Diyos na nakilala, maging mahal noon tayo, pero dito ini-apply ko. Anong mayroon dito sa napapakinggan ko at doon sa relihiyong pinanggalingan natin? Kaya maging mahal, kapag ikaw ay nakinig, magkakaroon ka ng tunay na pananampalataya at yan ang magbabago sa iyo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Romans chapter 10, verse 17. In the book of Romans, chapter 10, verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa Tagalog po. Kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Praise. Everybody say, amen. Mga mahal, maliwanag ha? Ikaw, kung sinasabi natin na hindi totoo to, makinig ka muna. Dahil kung iniisip ng tao yung relihiyon natin totoo, disin sana napatunayan sa sarili mo na nagbago ka. Sa banal na kasulatan, mga mahal, napakaliwanag po, ang church na tinalaga ng manang Panginoon, ito ay kanyang kinalulugdan. Hindi maging talunan. Kaya habang ikaw ay nagsasamba, nakikinig ka, isa, dalawa, tatlo, magiman magkakaroon ka ng pananampalataya. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sabi dito, magiman sa banal na kasulatan, kung paano itinalaga at paano itinalaga ng Diyos yung tunay na iglesia. Sino ba si Peter? Sabi ng Matthew chapter 16, verse 18, si Peter, ordinaryong tao lang. Pero sabi ng mahal na Panginoon, magiman sa kanya, sa iyo ay itatayo ko ang aking iglesia. Kylie. Praise the Lord. Hallelujah. The Gospel according to St. Matthew, chapter 16, verse 18. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Sa Tagalog. At sinabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Mga mahal, unawain po nating mainam the Church of God. Ang tunay na iglesia ng Diyos ay ito. There is only one church in the Bible. Religion is not the meaning of the church. Amen. What is the true church? It is the body of Christ. It is not house or building. But this, amen. Hindi po ito isang building na itinayo para sabi ng iba, kapag ikay pumasok sa iglesang yan, ikay ligtas na. There's only one church in the Bible. Ang Biblia, ang magpapatunay, religion is not the meaning of the church. Ano ba yung church? What is the true church is the body of Christ. Mga taong binago ni Kristo.
Amen. Kaya dito inutusan, mga mahal, ng ating Panginoon si Peter, and say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi mananaig ang anumang bagay, sabi noon, ang Hades, hindi magsisipanaig laban sa kaniya, sabagat ang iglesyang itinayo ng Diyos, ito'y mananatili, magtatagumpay, at ito ang magdadala sa kaligtasan. Kaya si Peter, mahal, ang hindi pinili ng ating mahal na Panginoon, mahal, siya po napakaduwag ni Peter. May man unang-una, tinitingnan niya yung sarili niya, wala sang alam, wala sang pinag-aralan, mahal, doon siya'y nangangamba na siya'y magsalita o siya'y mangaral. Pero nung sinabi ng Diyos, mahal sa kanya, mahal ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, and upon this rock I will build my church, mahal, itatayo ko sa iyo ang aking iglesia, at walang anumang bagay na magtatagumpay laban sa iyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang iglesia ay pinagiging banal. Hindi ito building na ang paniniwala ng iba. Kapag pumasok ka na doon, banal ka na, ligtas ka na. Kaya kahit may bisyo, mahal, kahit ano ang gawin nilang kasalanan, bisyo, ang katuwiran nila, sila ay nagsasamba ron, langit na. Di ba? Yun ang paniniwala. Pero mahal, ang iglesyang tinaliga, tayo. Amen. Tayo yung church. Amen. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Hallelujah, praise the Lord. From the book of 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Unto the church of God which is at the Corinth, Amen. to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Sa Tagalog po, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga katuwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanila at ating Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos. Makakapagsalita ba yung bato? Sabi ng Biblia, yung church na tinalaga, unto church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified Christ Jesus, called to be sent. Which all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, what theirs is our. Yung mga banal, tayo ang tinatawag na iglesia. Sa bawat dako, sabi ng mahal na Panginoon, mahal, iglesyang pinagiging banal na mahal na Panginoon, nagsisitawag, mahal, kasama ng lahat na nagsisitabaw sa bawat dako. Kaya't mahal, mga kapatid, sa panahon ng panganib, sa panahon ng kalimidad, sa panihan po'y sinasabi, dito ipakikita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Mahal, ang tunay kanyang tinalaga na iglesia, mahal, ito'y sasamahan ng ating mahal na Panginoon. Mga member pa lang. Grabing miracle na ang kanilang matatanggap sa pangalan ng Panginoon. Dumatawag sa bawat dako, sa bawat lugar. Mahal, sabi, ano ba yung church? Greek word, ecclesia, meaning called out, St. Paul and St. Mary. Sino po si St. Paul? Bakit tinawag na sila po ay alagad? Si St. Paul, siya po ay isang abogado at siya po ang taga-usig ng iglesia. Amen? Everybody say amen. Ha? Siya po, mahal, ay magaling, matalino. Kung tutuusin, mahal. Pero siya, mahal, ang isang taga-usik. Praise God. Si mahal, si St. Mary, mahal, siya po ay isang harlot, o siya po isang babae, mahal na kalapating mababa ng lipad na maraming kasalanan. Subalit, mahal, bakit tinawag dito, sabi roon, mahal, Church of God is the body of Christ. Bakit tinawag na sila'y banal? Ha? Kaya ang pagliligtas ng mahal na Panginoon, hindi sa isang building. Iba din say, praise the Lord. Kaya nga po, ang ating dearly beloved noble pastor, mahal, ano ba ang kanyang inuna? Inuna ng ating dearly beloved noble pastor, yung mga pagkukrusada, gumagasta ng 100,000 milyon para maligtas ang tao. Di ba? Mahal,
Nadyan po yung pagluhod, yung pag-aayuno, yung pagkukrusada. Mga mahal, sa Luton, mga mahal, 37 night and 37 days, mga mahal na crusade, mga mahal. Walang tulugan, mga mahal ko. Mga choir member, basang-basa, mga mahal. Lahat, mga mahal, doon nagpakabasa, mga mahal. Yung iba, dumaraan lang doon. Anong church ito? Kahit bumabagyo, araw-araw, mga mahal, matuyuan ang mga damit ng mga choir members na doon. Nagpupuri sa Diyos. Mga mahal, di ba? Diyan po humanga si Bishop Smith nung panahon yun. Nakita niya ang mahal na pastor, nakaluhod, lakas ng ulan, nagpupuri sa Diyos, mga mahal. Yan po yung church na wala pong anumang bagay na kinatatakutan, hinaharap upang ipangaral ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Iglesia, mga mahal, yung pinagiging banal, kaya ang sabi ng banal sulatan, si Pablo mamamatay tao, pero tinawag siya ng Diyos. Si St. Mary, mga mahal, isang babaeng makasalanan, pero pinagiging banal siya, mga mahal, sabi ng banal na kasulatan. Kaya ang sabi rin, mga mahal, Church of God is the body of Christ. Bago po magkaroon, mga mahal, ng church sa panahon po ng mga apostol, ay nagpasting ang ating mahal na Panginoon ng 40 days and 40 nights. Ha? Mismo, nung nagkatawang tao, ang ating mahal na Panginoon, ginugunitan natin ang Holy Supper. Amen? Alam natin may Kristo na bumaba mula sa langit. At ang sabi ng Biblia, siya na mismo, mga mahal, siya nagkatawang tao, bago itayo yung church, nag-ayuno muna ang ating dakilang Diyos ng 40 days and 40 nights, walang kain-kain. Amen? Before we have the church, in the time the apostle, our dearest Jesus, fasted and 40 days. Ginagawa yun. Mga iman, hindi yung nag-aral, tapos kami ng pagka-pastor, yung iba, mga mahal, may mga diploma, pakitaan ka pa, ito yung diploma ko, pastor ako ay ilang taon pabalik-balik, mga mahal. Sabi ng Biblia, ang tunay na tinalaga ng ating mahal na Panginoon, sa Biblia, ang ginawa ng ating Diyos na itinayo ay iglesia, siya nagpasting ng 40 days. Amen? Kaya ang ating dearly beloved noble pastor, 1980s, may mal 86 days, ini-stress niya, ini-street yung pag-aayuno na itayo ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon at tayo ang naging bunga. Kaya ang church, mga mahal of Jesus Christ, ito ay ang Diyos ang naglagay. Sabi ng Matthew chapter 4, verse 2. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 4, verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward a-hungered sa Tagalog, at nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Bilang tao, nagutom ang malapay nun, ang hina yung kanyang pasikil na katawan, tinapos in 40 days and 40 nights. The hands of God, the work in the true church, there is a chance, a miracle, answer prayer, and He'll never leave us, taking care for us. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi doon, mga mahal ng ating mahal na Panginoon, kumikilos ang kamay ng Diyos sa kanyang iglesia. Sa bawat dako, mga mahal, nadyan ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Walang pinipiling lugar, kaya't makikita mo kapag nakakatipon ng Jesus Miracle Crusade. Mga mahal, saan ka nakakita? Sabi sa unang talatang ating binasa, ang tunay na relihiyon ay dalawin ang mga ulila, ang mga bao. Sa Biblia, baong sa ating panahon, balo, mga babaeng walang asawa, mga mahirap yung buhay nila. Sabi ng Bible, dalawin ang mga alila, dalawin ang mga taong nangangailangan. At sino ba ang gumawa nito sa ating church, sa relihiyon, sa buong mundo? Yung naggagawa nito, mga mahal, ang ating church, ang Jesus Miracle Crusade. Kita mo kapag krusada, mga choir members, mga mahal, bubuhatin yung mga naka-wheelchair. Amen? Iba di say, praise the Lord. Aasisan sila, mga mahal. Yung iba galing pa sa fasting dyan, hindi yan itinuro sa ating relihiyon. Mga mahal, pagkatapos yung mga baguhan, kita natin umiiyak sa gawain ng Diyos. Mga mahal, hindi pa natapos ang gawain ng mahal na Panginoon. May pinadlakad na, nagkaroon na yung iba ng paningin, yung bulag. Yan po ang kamay ng Diyos ay kumikilos sa tunay niyang tinalagang iglesia. Walang sawa, mga mahal. Kaya ang sabi ng mahal na Diyos, mga mahal, ang kanyang church, ano ang nasa loob ng church? What in inside the church? Fivefold ministry.
Mga mahal, itinalaga ng mahal na Panginoon ito, nasaan ang katangiang ito ng isang church, mga mahal. At katunayan, walang binanggit dito, hindi pare. Kundi ang sabi, fivefold ministry and give some apostol, unang-una apostol, na laging kasama ng mahal na Panginoon magi sa pag-aayunot pananalangin. Importante yun, mga mahal. Kaya't sa ating panahon, tayong tinatawag na sunod sa mga bakas na mga apostol. At hanggang ngayon, mga mahal, yung ginagawa ng ating iglesia noon pa man ay nagpapatuloy hanggang ngayon, mga mahal, sa mga gawain ng Diyos. Saan mang bansa, saan mang sulok, mga mahal, tayong mga Pilipino, tayong mga na-save, mga mahal, takot na takot tayong ma-absent. Amen. Takot na takot tayong mawalang bahala sa gawain ng Diyos. Dahil alam natin ang iglesyang ito, ang itinalaga ng mahal na Panginoon upang tayo ay magmana ng buhay na wala hanggan na pangako ng Diyos. Praise God. Fivefold ministry, Ephesians chapter 4, verse 11 up to 12. In the book of Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sa Tagalog po, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi ang maglalagay na para kilalanin ng tao ang Diyos, yung Papa ng Roma. Sa Biblia, mga mahal, bakit para maging matagumpay, para maging sakdal at banal ang mga banal? For the protecting of the saints, for work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. O man, siya ikasasakdal daw sa verse 12 na mga banal, gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Makiman, ano ba yung ating ginagawa? Sabi ng Biblia, makiman, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ibig sabihin tayo, amen, tayo yung iglesia na tinaraga ng mahal na Panginoon, hindi building. Kaya kahit tayo walang magandang, mahal, malaking sambahan, nakita natin sa Pilipinas, maarawan, mainitan sa Lunita, Gransan, makabatiran, amen, hindi sumusuko, nagpupuli sa Diyos. And history and the Bible and New Testament, ang ating mahal na Panginoon and 12 disciples, mga tao, sumusunod sa kanila saan man magtungo dahil nakita nila sign and wonder and miracle. Aanhin mo ang ganda ng simbahan, aanhin mo ang galing na mga mangangaral, kung wala doon ang kapangyarihan ni Kristo, mga mahal, baliwala ang lahat ng bagay. Praise God. Aanhin mo, mga mahal, ang magandang tinutuloyan mo kung wala naman doon ang Espiritu ng Diyos. Sa panahon ng ating mahal na Panginoon, habang siya ay naglalakbay, sinundan siya ng mga tao na alipin ng mga pusis. Habang siya ay naglalakbay sa karagatan ng Galilee, sumunod sa kanya ang napakaraming may kapansanan. Hindi sila itinaboy ng Diyos at sila ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Sa ating church, sa ating iglesia, yan po ang tinuturo. Ipinagkaloob niya and gave some apostle and some prophet and some evangelists, sa ating binabid evangelist Waldo Estrada Almeida, and some pastor and teacher. Marahil kung kami man, hindi ka dapat kabalikat bilang mangangaral. Now, man of God, everybody say amen. Apostol, prophet, nasa katangian ng ating dearly beloved honorable pastor. Amen. Everybody say amen. Alam natin, mga mahal, dapat tayo'y masaya. Dahil kung walang mga taong ginamit nila, wala din tayo sa pagtitipong ito. Kung walang taong nagpagal na nag-ayuno, sino tayo? Hindi tayo magkakakilala. Malayo tayo, mga mahal, pero grabe yung kanilang concern sa ating iglesia. Sa mga kapatiran, dahil sabi ng ating binasa, upang tumibay ang pananampalataya ng mga banal, tayo ang tinutukoy ng Biblia ay isa ikasasakdal sa gawaing paglilingkod. Maglingkuran tayo. Amen. Proud tayo, mga kapatid. Dapat, mga mahal, marami sa ating mga
ibang lahi. Walang panahon. Walang panahon na maglingkod sa Diyos. Di naman ang kalagay nila, lumabas ka, walang panahon. Sa kanila, hindi nila alam ang Word of God. Sa banal na kasulatan, mga mahal, ang buong daigdig tuldok lang sa Diyos. Pero ang mga banal, ang kanyang tinawag, mananatili magpakailanman. Iniligtas ng Panginoon. Kaya ang sabi, mga mahal, power, sign, and wonder, and miracle, hindi yan magsasawa sa atin. Kung ang isang Kristiyano walang miracle, mga mahal, magtaka ka. Tayo hindi nagtataka kung tayo nanalangin, ordinary Christian. Hindi ka preacher. Hindi ka mangangaral. Nanalangin ka sa may sakit. Makita mo, yung may sakit, gumagaling. Di ba? Anak nyo, bata, marunong na maglihans. Inilihans yung magulang niya. Paglihans, gumaling yung kanyang magulang. Oh. Ay yung turo sa ating kinag-sign, sign of the cross. O saan yung sign of the cross? Doon sa sementeryo. Ibig sabihin, patay ang iyong pananampalataya. Sa Bible, mahal, ang mahal na Diyos mismo, ang 12 disciples, sabi, kayo'y lumuhod, nakataas sa inyong kamay. Gaya ng ating ginagawa. Kaya huwag kang tamad na tumaas ang kamay. Huwag tamad magpuri sa Diyos. Nasa tunay na iglesia ka na. Amen. Saan ka pupunta? Sa Muslim? Ha? Saan tayo pupunta? Anong isipin natin? Sa iglesia, wala, yung ibang church. O wala. Walang higpit dyan. Lahat. Sabi nga nila, huwag kayo maniwala dyan. Sobrang higpit dyan. Lahat naman tayo langit. Sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang tinalagang iglesia na church ay walang kulubot, walang dungis. Ang kanyang kukunin sa kanyang pagbabalik. Tapos maniniwala ka sa mga sinasabi ng iba. Amen? Naglagay siya ng ito, ng himala. 1 Corinthians chapter 12, verse 27 to 28. Praise the Lord, hallelujah. The first epistle of St. Paul to the Corinthians, chapter 12, verses 27 to 28. Now we are the body of Christ, and members in particular. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Sa Tagalog, kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Iba say amen? Ano ba yung pamamahala? Kaya kayo, na namamahala sa gawain ng Diyos, isipin nyo, hindi nyo ginawa yan sa mga pastor. Hindi natin ginawa sa man of God, ginawa mo sa Diyos yan. Dahil ang man of God, ang ating dearly beloved noble pastor hanggang ngayon, kaya kanya kalagayan, nag-aayuno pa. Nananalangin para sa atin. Kaya mga mahal, ang Diyos ang nagligay ng ilan sa inyo sa iglesia. Unay apostol, ikalaway propeta. The church. Apostle, secondary prophet. Teacher, after the miracle. Then gift in the healing. Yung mayroon kang gift of healing. Amen? May makapatiran tayo. Mga mahal ko, nanalangin sa may sakit. Yung may sakit, gumagaling. Gifted ka. Prayerful. Sa reliyon, hindi natin nakita yan. Kaya, sign of the true church, sign and wonder and miracle will follow. Mananatili sa buhay natin ito hanggat tayo buhay. Mananatili sa atin ang miracle, ang himala ng Diyos sa ating iglesia. Praise God. Sa Pilipinas, di ba? At alam ko, hindi lang sa Pilipinas, sa bawat lugar na kung saan meron tayong gawain. Yung himala sa Pilipinas, yan po ay same miracle dito sa ibang bansa. Dahil isa lang ang nananalangin sa atin. Everybody say, praise the Lord. Mayroon nga sa amin naman nakaraan, mahal ilang taon na ito. Dinala nakatanikala na may lubid pa. Hindi kaya po ng 4 na taong lalaking hawakan. Sobrang lakas. Kapag pusis, ang ginawa ng mga magulang, dinala doon po sa kabundukan ng Dolores para isamba, para makalaya, lalong dumamba yung diablo.
Sus, grabe, mangin mahal, nalisik mata. Dinala sa ating gawain, mangin mahal. Doon sa atin San Pablo, dinala sa gawain, nakagapos, mga kapatid. Sabi ng barangay, kapag ito ay nanakit sa aming barangay, pasensya kayo, babarilin na namin siya kasi nananakit siya. No choice, wala na. Dinala na kung saan. Dinala sa ating gawain, nagpupuri. Joyful pa lang. Lumaya na. Yung demonyo. Normal. Naging normal. But they say, praise the Lord. Naging worker pa. Naging mga awit. At higit sa lahat, nagkaasawa pa. Nung araw, baliw na dahil sa pagkapusis. Ganon, mag-ayos ang Diyos sa tunay na church. Kaya lumalakip sa atin, mangin mahal, ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ito'y kanyang ipinagkaloob hindi sa ating sarili. Mangin mahal. Kaya nga po, nung ang mga apostol nanalangin sa mga may sakit, hindi gumaling eh. Sabi naman nun, dahil wala na kayong fasting and prayer. Iba they say amen. Kaya po mangin mahal tayo, kapag bago tayo magdaos ng ating mga krusada na mga gawain, mahabang pag-aayuno ang pinaglalaanan ng ating iglesia. Dahil yan yung pattern, yan yung itinuro sa atin ng ating magulang sa ating mahal na Panginoon. Amen? Iba they say, praise the Lord. Ngayon, mangin mahal, itanong ko na lang, medyo mahaba po ito. The praise the everywhere, what the Lord walking with him, confirming the word in the sign, the following. Amen. Everybody say amen. Maraming nakarehistro sa mangin mahal, sa Security and Change Commission, thousands of religions, rehistrado, nagmamagaling sila, mangin mahal, nakarehistro. Pero sa langit, hindi nakarehistro. Yan ang totoo. Walang pagbabago. Puro sabi lang, walang sign, wonder, miracle. Kita mo yung malaking kinikilala, may mal sa Pilipinas ngayon, nagtatago na, di ba? Nagtatago, wasak ang buhay. Nakakalungkot, mga kapatid. Dahil ang iglesia ng Diyos, sabi ng ating malapay kay Peter, walang mananaig na anumang bagay na kasamaan, walang anong bagay na magwawasak sa iglesia na tinalaga ng ating mahal na Panginoon. Kaya GMCAN, our beloved pastor and preacher, they praise the gospel, sign and wonder the following. Patuloy natin, mga mahal, ginagawa. Kaya yung cancer, leukemia, mga mahal, mga diabetes, mga mahal, na tinanggihan ng ospital kapag dinala sa ating banal gawain, mga kapatid, nagpapatotoo, salamat po, wala po ako ininom na gamot, hindi po ako na-opera, pero ako'y pinagaling sa pamagitan lamang ng pananangin. Totoo yan. Yan po yung sign and wonder and miracle na ang charge sa kanyang kinalulugdan, walang humpay na mga miracle. Nagbagsakan na ngayon ang maraming church ngayon. Why? Nawawala na yung sacred teaching ng Bible. Wala nang prayer, mga mahal, dahil dinaanan nila sa magagaling. Wala nang panalangin. May makikita natin, mga mahal, sa ibang lugar, mga mahal, nagpipreach mo lumuhod, hindi nila magawa, ni mga manalangin, hindi nila magawa, ni magdala ng Bible. Praise God. Totoo yun. Napakinggan ko kanina patotoo ng isa nating kapatid doon sa, di ba sa Cebu, nung nagpunta ang ating malapastor, maraming pastor dyan sa lugar na yan ng Mindanao. Kala natin Mindanao, pero sa totoo lang, napakaraming mga pastor ng UPC dyan. Sa lugar na yan, maraming mga pastor dyan. Mga kinatatakutan natin maglundi. Maraming pastor ang lugar na yan. Kaya po, mga mahal, nung ang ating malapastor punta sa Cebu, may nag-preach doon isang pastor, mga mahal, walang dalang Bible. Pinabalik yung malapastor, magdala ka ng Biblia. Tanggal yung pride niya. Di ba? Hindi sa galing. Maging mahal, ang Diyos ang mag-uudyok sa iyo upang ang tao ay mapalaya, maging mahal sa kasalanan. We love, maging mahal ating tandaan, we have one Lord, one faith, one baptism. Itinuturo sa atin isang pananampalataya. Amen? Isang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ano, maging mahal ang pangangaral, naniniwala tayo. Lahat ng mga bagay gagawin ng Diyos. And you know the truth, and the truth shall make you free. Inyong makikilala ang katotohanan, kayo kanyang palalayan. Pakibasa po ng 8:32, aklat ni Juan. John chapter 8, verse 32. Lakang na po tayo, kapatid. Hallelujah, praise the Lord. From the book of John, chapter 8, verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. At inyong makikilala ang katotohanan,
at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos na pinagpala sa ministering ito, magsabi ng praise the Lord. Kayo po na dyan ngayon sa inyong mga tahanan, mga webcast viewers natin. May man kung kayo may mga karamdaman, may mga problema, ang kulang na lang sa inyo, kayo'y magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hanapin nyo ang katotohanan, sabi ng Biblia, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Marami man relihiyon, padagdag ng padagdag ang relihiyon, pero ang kasalanan ng tao, na dyan po, mga mahal, ang kaguluhan. Kaya ang kailangan natin, kapayapaan na nagmumula ang Ebanghelyo ng Diyos. Mga mahal, ang kailangan ng buong sanglibutan para magkaroon sila ng kaligtasan. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, mga mahal, mga pinagiging bago, tinawag ng ating malapay hinango ng Diyos mula sa kalusak ng kasalanan. Kung dating si religyoso, si mardirer, si Pablo, siya po ay naging apostol, napabilang-bilang 12 apostol dahil isinurrender niya yung kanyang sarili sa Diyos at siya, mga mahal, ay buong puso na sumunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung nakikita nating mga patotoo dito, yan po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, mga mahal, ang na kay Kristo'y binago na. Yung dating ugali, wala na. Say amen. Amen. Praise the Lord, hallelujah. The second epistle of St. Paul to the Corinthians, chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sa Tagalog. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Oh, amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya may testimony. Hindi ka nag-testimony dahil binayaran ka. Nagpatuto tayo. Para sisirain mo ba yung dating buhay mo? Dating daddy kang drug-addict, dating ganito yung buhay mo, tapos sasabihin mo, sinabi mo yan dahil totoo na naganap sa buhay mo, na binago ka, itinataas natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya yan po, therefore, if any man be in Christ, a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Binago na tayo ng Diyos na buhay. Mapagpala sa atin, mga mahal. Kailan, mga mahal, hindi nagbabago ang ating mahal na Panginoon. Sa ating mga kababayan na nagtatanong, paano po ako makakadalo dyan? Paano po ako maging born again? Paano po ako magkakaroon ng kaligtasan? Ang kaligtasan, napakasimple. Sabi ng ating mahal na Panginoon, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto Father but by me. Siya lang, sabi ng Diyos, siya lang ang daan at katotohanan at buhay na wala hanggan, hindi relihiyon. Amen. Tayo lahat ng galing na dyan. Pinanggalingan na natin ang lahat ng kasalanan. Nagdarasal tayo nung araw, pero walang kalayaan. Wala tayong pagbabago. Ngayon, ang sino ba ang daan para ikaw ay maging tunay na anak ng Diyos? Tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Magkaroon ka ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pakikinig ng Ebanghelyo. Magagaya ka na mga nagpatotoo rito, umiiyak dahil sa kagalakan, mga karamdaman, pinagaling lubusan ng mga Panginoon. Yung imposible sa Diyos ay walang imposible. The goodness of God, namang inaawit po ang awiting the goodness of God sa lahat po ng ating mga mahal, mga pinagpalang mga baguhan, magi sa webcast viewers, sa lahat ng ating mga kapatid sa lugar nito. Purihin natin, sambahin natin ang Diyos. Mga the goodness of God, hindi natin mabibilang ang mga buting bagay na ginagawa niya sa ating buhay. Habang naghahanda po ang ating mga bisita, ang ating mga baguhan dito sa harap, magi sa ating mga webcast viewers. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Purihin natin ang Diyos.
Jesus, we love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sing of the goodness And the goodness of God. Hallelujah. I love your voice. I love you most. Hallelujah. You have led me through the Glory to God. Hallelujah. darkest night. You were close like no other. Yes, hallelujah. Glory to God. I've known you as a father. I've known you as a friend. Hallelujah, hallelujah. And the goodness of God. Hallelujah. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, Yes, Lord, hallelujah. I will sing And the goodness of God. all my life you have been faithful. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. Your goodness is running Yes, hallelujah. is running after me. Ibigay ng Diyos ang kapatid na manood sa ating kaligtayan. It's running after, it's running after me. Glory, glory to God. I lay down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, glory to God. I surrender now. I give you everything. Yes, hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Jesus. You have been faithful. Oh, my life. All my life you have been so, so Praise God. Habang kami po ay narito sa inyong harap sa ating mga baguhan, kayo po ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. For requirement of salvation, may apat na susi ng kaligtasan upang ang tao ay maging ganap sa harap ng Diyos. Sabi nga po ng John chapter 1, verse 12, mga mahal, but as many are receiving Him, to them gives power to become the Son of God,
even to them that believe on His name. Pinagkalooban tayo na tayo'y maging anak ng Diyos kapag tayo ay tumanggap sa Kanya. Ang unang-una po, mga mahal na susi ng kaligtasan, ito po'y pananampalataya. Sabi po ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, ang sino man ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos, sabagat ang lumalapit sa Diyos, sumampalataya may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya'y nagsisihanap. Nasumpungan na po ninyo ngayon ang gawain ng mahal na Panginoon. Pangalawa po, repentance. 17:30, mga mahal, maliban na tayo'y magsisi, magbalik loob sa Kanya upang patawarin ang ating kasalanan, yan ang pamamaraan para tayo ay kahabagan at patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. At ito po yung pangatlo, mga mahal, ito po hindi isang pag-ani o pagsapi, sabagat ang ating mahal na Panginoon, mga mahal, sa edad ng 30 taon, siya mismo no nagkatawang tao ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya ang bautismo, ito po, mga mahal, ay napakahalaga. Repent, be baptized in the name of Jesus. Ang tao'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-apat po, ito po'y magaganap sa iyo. Ang Diyos ang magsasagawa kapag ikay naging isang ganap na. Magkakaroon ka ng kapayapaan, matutulog ka ng mahimbing, maging pamilya mo, kasama mong ipananalangin, at tatayo ka isang araw, magpapatotoo. Totoo po ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Kaya mga mahal, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon sa hapong ito. Praise God. Taas niyo po inyong dalawang kamay. Praise God. Hallelujah. Upang tanggapin ang ating Diyos na buhay, makapangyarihan. Sabihin niyo po, hallelujah, mahal na Panginoon. Ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbanig sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na akin napakinggan upang ako ay magkaroon ng panampalataya sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Amen and amen. Kami po ay manalangin para sa inyo. Upo, dakilat, mapagpala po namin ang masalangit, makapangyarihan sa lahat sa tanghaling ito, Diyos. Sa unad na langin po ito ng amin, Darla Beloved Noble Pastor Evangelist Waldisra Dalmina. Narito po ang mga baguhan na tumanggap sa iyo, malang Panginoon, aming kapwa Pilipino. Malang Panginoon, nawa po ito'y pasimulan ng kanilang paglilingkod sa iyo. Malang mula ngayon, malang Panginoon, ito po ang amin dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Kulang na lang po niya ibautismo. Balik po kasi mga upuhan. Mga mahal, mga kapatiran, tayo po'y makiisa dahil ito po ay mayroon tayong ginaganap na ating Holy Supper bilang paggunita, mga mahal, sa kabutihan ng ating pong mahal na Panginoon Kristo. Ngayon po, ihanda po natin ang ating mga sarili. Narito po ang ating mga singer upang tayo ay umawit. Siyasatin natin ang ating puso. Sabi ng Biblia, mga mahal, ang sino man daw gumanap ng mga bagay na itong banal at tayo ay nadiyan at sa ating puso yung kasalanan at galit ng Diyos ay hindi malulugod. Kaya mga mahal, isinturo natin sa ating isipan bago tayo magkaroon ng masiling, tayo po'y dumako na po sa ating awitin para po sa ating pagsisisi. Serve me, O God. Habang inaawit po ito, ang awiting ito diyan sa crowd, ating alalahanin ang mabuting bagay ng Diyos na ginawa sa atin. Awit tayo. Habang inaawit po ito,
tanghali ito, makinig po muna lahat. Alam natin, pinagdiriwang natin every man ang kamatayan ng mahal na Panginoon. Sa buong daigdig, every year, ginugunitan nila ang mahal na Panginoon bumaba sa langit, nagpasa ng cross. Sa panahon natin, bilang tayo'y tinawag niya na tinawag na banal. Tinawag tayo ng Diyos. Tinalagan niya tayo, pinili niya tayo. Kaya sa kanyang 12 disciple, kinausap niya kanyang mga alagad. Hindi sa lahat ng oras ako'y kasama niyo. Kaya sabi mo naman, sino sa akin na magkakaila sa inyo? Wala sa kanila magsabi na ako, Panginoon. Kundi lahat sila'y nagsabi, mahal kita ng Panginoon. Mahal kita, iniibig kita. Minsan kapag tayo ay nandiyan sa trial, ibinubulong minsan ang puso natin. Palihim. Parang gusto natin mag-give up. Subalit ang Diyos, sinabi niya sa kanyang 12 disciples, sino sa inyong hihiwalay? Sino sa inyo magkakanala? True history of Jesus of Nazareth. 3 days na wala siyang kinain, nagpasasa ng cross, napakabigat. Hinang-hina yung katawan niya. 3 times na siya nadapa sa bigat ng cross na kanyang pinasa. Misang salita, walang lumalabas sa kanya. Bilang pagmamahal ng Diyos, binata niya bilang tao ang ating kasalanan. Pinasa niya tayo at kinabagyan niya tayo. Mangin mahal, pakinggan niyo po yung unang Korinto 11:27 bago tayo manalangin. Kaya sino man ang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan sa dugo ng Panginoon. Mangin mahal, lahat tayo magsisi. Taas ang kamay. Magsumamo tayo sa Diyos. Sabihin natin, malapay noon, ako'y mahina. Di yan nakikita ng Diyos yung puso natin. Ayaw ng Diyos na may galit ka sa iyong puso. Ayaw ng Diyos na may kasalanan kang ginagawa. Gusto ng Diyos tayo maging karapat-dapat sa Kanya. Hallelujah. Mahal na Panginoon, minsan na pa sa tanghali. Humingi po kami ng patawaran. Patawarin mo kami, malapit sa aming mga kahinaan. Anong po ang aming mga pagkukulang hindi karapat-dapat sa iyo? Patawarin mo kami at Panginoon. Hallelujah! Patawarin mo po kami sa unad na langit ng iyong propeta at minamahal at ginagalang na mahal, Pastor, kabagal mo ang aming pagsasagawa ng banal na hapunan. Amen and amen. Mangin mahal, hawakan po natin ang tinapay. Nagsisimbolo ng katawan ng malang Panginoon na siya po'y nasugatan, hinampas ang kanyang mga katawan. Habang siya inahampas, dumadala ang kanyang dugo. Ni salita, wala siyang sinalita anumang bagay. Bilang ating pag-alaala, kung wala ang Jesus Miracle Crusade, kung wala ang katotohanan, nasaan tayo? Panginoon, mahal, habang hawak ang tinapay, 11:24 sa Tagalog.
Anang siya ay makapagpasalamat ay kanang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin sabay-sabay. Hallelujah, Jesus. Talatang 25. Katasang ubas ng sisimbolo ng dugo ng mahal na Panginoon at gayon din hinawakan ng saro pagkatapos ng pagkahapon at sinabi, ang saro ito, siyang aking bagong tipan, dugo, gawin ninyong ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Hallelujah, inumin mo. Hallelujah, Jesus. At linabay ng buhay, kahit mo mag-isa.
Praise the Lord. God bless you, ating mga beloved singers sa pinagpalang awitin, Mangin Mahal. Sa tanghaling ito, sa lahat po ng ating mga kapatiran na kapiling po natin ngayon, magi sa webcast viewers po natin, kayo po'y may mataglay na karamdaman, ha? Cast out all kinds of devil. Cast out po natin yung Mangin Mahal, demons of sicknesses, Mangin Mahal, lahat ng mga karamdaman, sickness, cancer, leukemia. Tayo manampalataya sa Diyos. Mga problema ninyo sa pamilya natin, wala imposible sa Diyos. Tayo manalangin. Praise God. O butakilan mapagpala po naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, mala Panginoon, may sana po Diyos muli. Kami po sa tanghaling ito'y dumudulog po sa inturong biyaya sa lahat ng aming mainman makapatiran, mala Panginoon, nakapiling po namin, mala Panginoon, sa lugar na ito, mga naman na UAE, pagpalain mo po Diyos, hallelujah, hallelujah, sa unat na langin ng iyong man of God and beloved children, ano man po mala Panginoon, ang mga personal, mga pangailangan, mga karamdaman nila, mag-isa ka mga trabaho, mala Panginoon, mga problema nila, o Diyos, hallelujah, hindi maiksi yung kamay upang di mo ipagkaloob lahat ng pangailangan sa aming mga kapatiran, in the name of Jesus. Sige po, mga mahal, isipin niyo po ang ating malapastor na Glihans. Kaliwang kamay sa parte na inyong karamdaman, yung kanang kamay, mga mahal sa ulo, dalawang kamay kung may problema, cast out all demons, all sickness, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Aming sinasaway lahat ng uri mga karamdaman, cancer, leukemia, asthma, diabetes, bloodness, hallelujah, unbelief, cast out now. Hindrances, cast out in the name of Jesus' name. Hallelujah. Love of the flesh, cast out in the name of Jesus. Lust of the eyes, pride of life, cast out in the name of Jesus. Hindrances, doubt, cast out. Problem disorder, cast out in Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Sabihin natin, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tatayo po tayo lahat bilang pasalamat po natin sa ating dakilang Diyos sa Mangin Mahal sa tanghaling ito. My beloved brother and sister, mga visitor, mga isang webcast viewers, 3 times jam, Mangin Mahal, tayo tatalon, may pananampalataya. 19:1 ng Revelation, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times jam. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you so much, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, Mangin Mahal ko. Mangin Mahal at salamat po sa malang Panginoon sa pagpapalang spiritual, Mangin Mahal, sa ating banal na gawain. Nakaka-bless po ang ating banal na gawain sa lugar na ito. Amen. Glory to God. Mangin Mahal, magi sa ating mga singer. Mangin Mahal, praise God, talaga nakakatuwa po. Mangin Mahal, yung inyong pagsisikap para sa gawain ng malang Panginoon. God bless you all, beloved GMCM UAE, sa ating Abu Dhabi, sa dako ng Fujiera. God bless you all, beloved brethren. Narito po ating beloved brother Noel Makutay. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless you po to our beloved ordained preacher. Amen. Praise the Lord to our beloved brother Eboy Merly. Amen. Praise the Lord for delivering the word of God. Amen. Praise the Lord that once more we have felt the Holy Spirit of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus, through the first prayer of beloved Pastor Willie Strada. Amen. Praise the Lord. And before we continue with our